Isang kasong yumanig sa Chicago. Isang buntis na ina ang napatay matapos ang bentahan sa Facebook Marketplace na nauwi sa trahedya. Nagkaroon ng alitan at nauwi ito sa pagsaksak ng akusado sa biktima ng 70 beses na naging sanhi ng pagkamatay ng biktima at ng 5 buwang sanggol sa sinapupunan. Sinaksak din ng akusado ang kanilang aso. Sa kabutihang palad, nakatakas at nabuhay ang aso bago matapos ang ginawa ng akusado. Kinuha niya ang mga materyales doon at sinimulan ang sunog sa apartment. At ipinapakita ng bagong inilabas na police body cam footage ang interogasyon sa bahay ng suspect. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na may sunog talaga sa gusaling yun. Alam mo ba yun? Sandali lang! Nang ihagis siya ng mga pulis sa mga pulis, Naroon ang natitira. Gagana yan. nandito tayo sa kasong iniharap ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Natatandaan mo siguro na ilang linggo na ang nakalipas ng talakayin natin ng kwentong ito at nakakakilabot pa rin ang mga detalye hanggang ngayon. Isang buntis na babae sa Downers Grove, Illinois, ang ngayon ay patay na di umano sa kamay ng isang hindi nasiyahang customer sa Facebook Marketplace. Ang customer na akusado ngayon, nakita mo lang na may posas at pangalan niya. 19 anyos na Netis Ravukis, isang pintor at nagtatrabaho sa pagtanggal ng niebe mula sa Westmont, Illinois. Na mga 10 minuto lang ang layo mula sa biktima at doon umano nangyari ang lahat ng ito. Ayon sa ulat, walang kriminal na record si Rabukas, pero kasalukuyan siyang may mga kasong first-degree murder, sinadyang pagpatay sa hindi pa isinisilang na bata, armadong pagnanakaw, matinding panununog, at matinding kalupitan sa mga hayop. Sa papel, ang lalaking nakakulong ay hindi nagbibigay ng impresyon na siya ay isang mamamatay tao. Kaya paano nga ba nagiging dahilan ang isang bentahan ng sasakyan sa Facebook Marketplace para mag-udyok sa isang tao na umano'y gumawa ng ganoong karumal-dumal na krimen? Marami pa ring tanong sa kasong ito. Sa ngayon, alam lang natin ang estado nito sa legal na proseso. Mas mahalaga, may bagong body cam footage na nagpapakita ng mahahalagang sandali bago maaresto ang akusado. Bago natin panoorin ang footage, balikan muna natin ang mga nangyari bago ito. Ayon sa mga piskal, noong Enero 24 inilista ng asawa ni Eliza Morales ang isang madilim na pulang 1,974 Ford Ranger pickup truck para ibenta sa Facebook Marketplace. Ngayon, ayon sa ulat, nagpakita ng interes ang akusado sa sasakyan at agad nakipag-ugnayan sa asawa ni Eliza Morales. Ayon sa investigador, pumunta si Rebuka sa apartment ni na Gabriel at misis nitong si Eliza Morales. Ang biktima, parating na ng truck. Sa huli, binili niya ito at umalis dala ang sasakyan. Akala ko tapos na usapan nung gabi pero hindi pa pala. Nakalimutan ni Gabriel at Eliza tanggalin ang plaka nila sa sasakyan. Nagkasundo ang akusado na magkita sa apartment ng mag-asawa matapos ang 2 araw para isauli ang plaka at kunin ang kasulatan ng bentahan. At ang pangalawang pagkikita na yon ang nagbago ng lahat. Fast forward. Ngayon, Enero 26, Lunes. Dapat ay isang karaniwang araw lang ito. Batay sa pulisya, kitang nakipagkita ang akusado kay Eliza Morales, 30 sa kanyang apartment bandang 5:28 ng hapon, ayon sa surveillance video. Mag-isa lang siya sa bahay nun. Ayon sa DePage County State Attorney, ito ang nangyari pagkatapos. Nakilala ng biktima ang akusado at ang akusado kumuha o ibinigay ng akusado sa biktima ang mga plaka ng sasakyan. Ibinigay ng biktima sa akusado ang isang distornilyador. Lumabas siya papunta sa truck at bumalik sa biktima at pumasok sa tirahan ng biktima. Sumara ang pinto sa likod nila at ayon sa investigador, nakunan sa video ang akusado na may hawak na makinang kasangkapang parang distornilyador. At dito umano nagsimula ang madilim at karumal-dumal na pangyayari bandang 5:47 ng hapon. Ayon sa pulisya, 20 minuto matapos dumating ang akusado sa apartment, nakita sa surveillance video ang komprontasyon nila ni Eliza malapit sa pintuan. Ilang beses bumukas at sumara ang pinto. Umiikot ang door handle mula sa loob ng apartment na tila may pagtatangkang makatakas. Pero ayon sa pulisya, huli na ang lahat. Nagkaroon ng alitan at nauwi ito sa pagsaksak ng akusado sa biktima ng 70 beses na naging sanhi ng pagkamatay ng biktima at ng kanyang 5 buwang ipinagbubuntis na anak. Sinaksak din ng akusado ang aso ng pamilya. Sa kabutihang palad, nakatakas at nabuhay ang aso.
Bago matapos ang akusado, kinuha niya ang mga materyales na nandoon at sinimula ng sunog sa loob ng apartment. Tumakas ang akusado gamit ang truck sa lugar ng insidente. Dumating ang bumbero matapos tumunog ang fire alarm sa gusali bandang 6:00 ng gabi. Narito ang audio mula sa police scanner. Ang natanggap kong ulat, may sunog sa unang palapag ng unit sa gitna ng gusali. Mukhang nagsisimula pa lang ito ngayon. Nabuksan ko na ang likurang pinto, kakalabas ko lang ng kalabasa. Walang biktima akong nakita. May basement ang gusaling ito. Maaring nasa gitna ng gusali. Kailangan mong magtrabaho sa kusina, sunugin ka para makalabas, maghanap ng biktima, nabuksan na ang likurang pinto. Batay sa record ng korte, natagpuan ang katawan ni Eliza sa may pintuan ng apartment at idineklarang patay matapos mailagay sa ambulansya. Ayon sa autopsy records mula sa DePage County Coroner, natagpuan na may mahigit 50 saksak si Eliza, karamihan sa ulo at leeg, at karamihan dito ay dulot ng kutsilyo. Napansin ng coroner ang mga sugat ng pagtatanggol uling sa daanan ng hangin at pasa sa maselang bahagi. Ayon sa mga piskal, isinagawa ang sexual assault kit kay Eliza matapos ang krimen. Nagsimula ang manhunt at may mahalagang lead ang mga pulis. Ang madilim na pulang Ford Ranger pickup di umano'y nasa likod ng nakamamatay na bentahan. Agad na natukoy ng Downers Grove Police Department ang suspect sa kasong ito. At bandang 11:42, nakita nila ang pickup truck sa driveway ng isang bahay sa Spruce Lane sa Westmont. 5 oras matapos tumakas ang akusado mula sa krimen. Nasa may pintuan na ang mga pulis sa bahay na tinitirhan nila ng nobya niya, hinihintay siyang lumabas. Dito nagsimula ang kanilang tunggalian. Kailangan ko to. Hindi pa. Hindi pa. Pasensya na, Kumusta na? pare. Ready? Punta ako kay Nick? Tuloy lang, anong sinasabi mo? Tinatangkang ko lang itanong tungkol sa kotse na. Yon, binili mo ba yung kotse kanina? Kailan mo binili ang kotse na ito? Sabado? Nitong nakaraang Sabado? Oo, nitong Sabado. Nung Sabado, paano mo nahanap ang kotse na yon? Facebook Marketplace? Naghanap ka lang ng pickup truck tapos nakita mo ito, magkano mo nakuha? 2,200 pero nakuha ko siya sa 1,600, 1,600. Nakilala mo ba siya ng personal or nag-negotiate kayo ng harapan? Sino kasama mo nung nagkita kayo? Ang girlfriend ko, Ikaw, girlfriend mo at isang lalaki lang. ako at siya. Binili ko siya mula sa akin agad. Okay. Isang lalaki lang mag-isa tapos nakipag-usap siya doon. Oo. Binili mo yun ng cash? Oo, kaya nagbigay ako ng alok sa kanya. Yun lang. Sige. Magkano mo binili yon? 1,600, parang ganun. Hulaan ko, 1,600, umuwi rin kayo nung araw na yon. Oo. Kasama ang truck? Sige. At kayo ba ay nagkaroon ng kahit anong kamakailang pakikipag-ugnayan sa kanya mula nung Sabado hanggang ngayon? Pumasok ako, bayad ng lisensya niya. Kailan mo siya binigyan ng plaka ng sasakyan? Kahapon ba? Pasensya na pare, sinusubukan ko lang siguraduhin kung may tao talagang nag-i-scoop kahapon. Ano ba ang nangyari kahapon? Lunes? Lunes. Ibig kong sabihin Lunes ngayon. Ay, Martes pala. Sige, Linggo. Pasensya na. Hindi. Nagtataka ka? Lunes pa rin ngayon. Pasensya na. Ako ay 25 taong gulang. Oo, kaya Lunes. Ngayon, Kanina ngayong araw. kaya ano, tinawagan mo ba siya sa telepono or minessage mo siya sa Facebook or ano ba ang Sa mensahe, sa Facebook messages? Sige, ano sinabi mo? Parang, uy, meron ako. Ano sinabi mo? Sinabi niya na sabihin ko sa kanya ang pinagdadaanan ko at ihatid o ibigay sa asawa niya gamit ang mail na bagay. Sabi mo, ayos lang. Samahan mo lang ako sa tindahan. Anong oras mo na ibigay sa kanila yung life influence? Sa tingin ko, nag-text ako sa kanya ng 5:15. Parang ganong oras din. 5:15 at nasa lugar ka na nun. Dahil nagtatrabaho ako, Lumbar, sige. Pagkatapos mong sabihin, parang binili mo ito kung saan siya nakatira. Kaya nakuha natin ang address management. ang grabe naman. Sige. Oo. Kaya may dealership siya doon. Mali ang binigay niyang address kaya pabalik-balik ako sa dealer. Sige, tapos ikaw, may nakilala ka ba na pinag-abutan mo ng plaka? Oh, Oo, binigay ko sa asawa sa pintuan tapos binalik niya at binigyan ako ng bill of sale. nasa iyo rin ba ang bill of sale? Dapat meron, so wala kang nakuha na bill of sale nung Sabado. Wala. Nakalimutan ko kasi kadalasan di mo kailangan ng bill of sale. Mukhang pareho nating nakalimutan ng plaka.
Ang dami niyong text. Napunta na ako dito dati kasi may kukuha ng plaka at ilalagay sa toll nyo o gagamitin para sa iba. Oo. Naintindihan ko ang sinasabi mo. Sa puntong ito, tumanggi ang akusado na ibigay sa pulis ang resibo ng bentahan ng truck. At base sa nalaman natin ngayon, hindi talaga naganap ang palitan. Dito tinanong ng mga pulis siya tungkol sa naging pakikisalamuhan niya kay Eliza. Kaya mo binigay sa akin. Nakita mo asawa mo. Oo, sa may pintuan. Lumapit ako sa pintuan. Sa pintuan ng apartment o ng buong complex. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi ko alam. Kung ano ang iyong Sinasabi. Kaya lumapit ka sa pasilyo at iniabot mo sa kanya ang plato. Naalala mo ba ang suot niya? Itim, parang itim na damit. Oo, siguro. Flax na sweater. Flax na sweater. Mag-isa ba siya mula nun? Hindi ko alam. Sige, sino ang normal? Titignan ko siya. Oo, binigay mo sa kanya ang plato. Oo. Alam mo ang eksaktong oras. May telepono ka ba? Tinawagan mo ba siya noon? May nakita ka ba? Anong oras? Hindi ko tinawagan yun. Paano niya nalaman na nasa labas ka? Sa maliit na gate. Kasi, parang ganun. Yung pangalan, kaya pinahinto ko lang. Okay. Binanggit mo ang pangalan kaya lumapit siya. Lumabas. Kasi sabi niya asawa mo raw. Pakiramdam ko, kasi alam kong tinatawagan ko siya tapos siya naman ang tumatawag sa kanya, maliban na lang kung binigay niya sa akin yung number ng asawa niya. Sa tingin ko ganun nga. Meron ka bang Facebook message app na conversation ng dalawa? Para lang makasiguro. Dapat meron ako. Alam ko, mukhang sobra para sa pagbili ng kotse. Pero gusto lang naming maayos ang timing. Pare, malaking tulong ka talaga ngayon. Ang kotse naman ay maayos na gumagana para sa'yo. Kahit papaano. 1,600. Marami. Sasakyan sa kanan-kanan. Oh, hindi. Binili ko yun para sa sarili ko, para imaneho ko. Ayos yan. Pinakamalaking issue ay nanginginig ito sa highway. Sinabi ko lang sa kanya na darating ako ng alas 5. Kaya kailangan ko magtrabaho habang nakashift. Kaninong numero yan? Hindi ko alam. Hindi ko yan tinawagan o tinitext. Ite-text kita kapag malapit na ako. Nandyan ako sa 4 na ran at 10. Ayos ba? Tinanong kanya ng alas 10. Bakit? Hindi, kasi alas 4:30 yun. Nakalimutan ko talaga 5-10 pasensya na ayos lang. Yun na. Anong oras niya pinadala yun? 4:30. At nakarating ka doon ng 5-10 ng hapon at ayos naman ang lahat. Sige. Hindi ka kailanman pumasok sa apartment. Ayon sa investigador, ang pagkikita sa apartment ni Eliza ay tumagal ng lampas 5 minuto. Umabot ng halos 40 minuto mula pagdating ng suspect sa bahay ni Eliza bago nakatanggap ng abiso ang fire department mula sa gusali. Patuloy na pinipilit ng pulis ang akusado tungkol sa bill of sale na ito. Meron ka lang ba nung bill of sale na ini-roll up niya? Sigurado kami. Dati nawala ko yun. Nakuha mo lang yun, ilang oras pa lang ang nakalipas. Hindi, nakuha ko yun. Ilang oras na ang nakalipas. Ay, wow. Ibig kong sabihin parang siya ang gumawa nito para sa'yo, di ba? Gumawa ba kayo ng 2 kopya na tinago niya ang isa o siya lang gumawa? Hindi. Karaniwan, isa lang talaga ang meron ako. Alam kong may gumagawa ng 2 kopya pero palagi akong may isa lang, 99% ng oras. Humingi lang sila ng bill of sale minsan para sa tax purposes. Ipinakita ko sa kanya. Diretso kong sasabihin, dito kahit nagbayad ka ng 1,600, 500 o $1 lang ilalagay mo sa bill of sale. Wala kaming pakialam doon. Hindi, wala akong pakialam dyan. May mga papeles ka ba na pinunan niya o yung alam mo na kung ano man ang ginawa mo? Wala akong pakialam kung magkano ang halaga. O kung nakalagay doon na gusto mo ito ng 100, hindi ko alam. Hindi naman tayo tax police ngayon. Sige, pero sinusubukan lang naming pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari dito. Kaya, gusto ko lang ipaalam sa'yo na nagkaroon ng sunog sa gusalin yon. Alam mo ba yon? Hindi. Kaya sinusubukan lang naming alamin kung ano talaga ang nangyayari. Para saan ang pulang tape na yan? Ay, pasensya na. Mga poses lang ito. Akala ko pulang tape lang yun. Pareho lang. Tara na. Gets ko. Nilalamig ka ba? May gusto kang kainin? Nakita ko na gumagana yon. Nakita ko yun sa trabaho. Nasaan ang payslip mo? Sa tingin mo nasa kwarto mo o truck? Baka kasama na yon sa mga damit ko. Ayos lang kung ikaw o ako ang maghanap, pwede rin akong tumulong. Sinusubukan lang naman natin. Naiintindihan ko na ang nangyari. Gusto lang naming malaman kung kailan nagsimula ang sunog. Para alam natin sa oras na ito, wala pa. Pagkatapos ng 5:10, tama ka, 5 minuto, 5:20. 5:25. Medyo mas late na. Hindi siya eksakto sa oras, pero oo. Suot niya ang itim na sweater.
O itim na sweater parang gitna. Sige, hindi ko alam kung yung mga damit mo ay para sa resibo ng benta. Oo, pwede kong tingnan. Nasa akin yung pantalon. Oo. Gusto mong pumunta? Oo. Pinahalagahan ko yun. Nag-aalis ka ba ng niebe? Tapos, Nagbabayad ako ng wire para sa pag-aalis ng niebe. grabe. Itong mga ito. Wala naman akong kahit ano, tinatapon ko lang lahat. Bumabalik ako, gusto ko lang lumambot. Bakit mo kailangan kunin ang bill of sale kung kailangan mo ito? It's just... Sa DRVs, nagka-problema na ako dati na ayaw nila akong paparehistro ng kotse. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung mas mababa ang babayaran mo o hindi na kailangan magbayad ng mas kaunti. Lagi akong sinasabihan ng kapatid kong lalaki na mas kaunti ang babayaran mo. Sa tingin ko, laging may hangganan. Sa tingin ko, basta hindi lumampas sa isang tiyak na halaga. O parang may flat rate, basta hindi ka nagbayad ng mga 200. It's like 10% or... Hindi maganda yon. Tapos kung nawala na natin, hindi nakuha mo na. Alam ko yan. Anong punto mo? Kailangan nating tumawag. Sa visor, sa dual box, o kung ano man. Hindi, gusto ko lang. Salamat sa pagpunta mo para sa amin kahit gabi na. Sobrang nakatulong. Sinusubukan ko lang siguraduhin na malaman ng oras. Alam ko yan. O, ibig kong sabihin, gusto ko ito. Mga 520 nakuha ko na, tapos iiwan na kita. Kapag tumirik ang truck, ewan ko. Ikaw ba ang nagmaneho ng truck papunta doon? Ikaw ba ang nagmaneho ng truck papunta doon? Ikaw ang nagmaneho ng truck papunta doon? Sige, ayos lang. Kapag bigla akong promeno, tumitirik ang truck at namamatay ito, pero alam kong walang problema. Isang truck na 74 ito. Oo, alam ko naman yon. Sige. Sige, huling tanong ko na lang, tatanungin ko lang. Okay lang ba na halughugin namin ang kotse mo para masigurado naming ayos lang ang lahat sa loob ng kotse? Hindi kami naghahanap ng droga, hindi kami naghahanap ng kahit ano doon. Hindi sabik ang akusado na ipasuri ang kotse sa pulis. At nang hindi niya maipakita ang resibo ng truck, inaresto siya. Hindi ka nag-aalala tungkol dito. Inaresto ka na. Sige, Sige, saan ko pwedeng ilagay ang itim? sandali lang. Dala mo ba ang telepono mo? O makukuha natin yan. Sige, pumasok ka na. Ang akusado, nakaposas na, ay kalmado habang inaalis ng pulis ang ibang tao sa bahay. Mukha silang hindi makapaniwala. Anong nangyayari? Magkakaroon ng 3 or 4 pang dagdag na tao dito sa bahay para alam mo, yung iba sa kanila ay natutulog pa. Meron tayong isang daang taong gulang o nasa itaas siya at isang 40 taong gulang. Sige. Sige lang at gagawin ko ang mga interview sa tamang oras. Kukuha ko ng patrol unit para maghatid. Kailangan niyang May chinelas ka ba? Hindi ko alam. O nasan ang sapatos niya? Dito ba? Sasama ako sa'yo. Sino pwedeng magpaliwanag tungkol sa assist, pagtatanong, o dahilan ng pagkustodya? Hindi ko alam. O, ipapaliwanag namin agad. Sige. Simulan na lang natin ang mga bagay-bagay. Sinakay ng pulis ang akusado sa kanilang sasakyan. Ako na ang magbubukas na pinto. Hindi ko alam anong pinag-uusapan mo. Pwede ba kayong sumama kay Andy sa loob? Ayusin ko lang muna yan ngayon. Dito. Huminto ka lang dito. Pwede ka nang tumigil sa bangketa. Pinayagan kong ayusin ang sapatos ko. Anong meron ka? Gusto mong ayusin ang sapatos mo? O kung kaya mo, huwag kang huminto dito, pare. Salamat. Hindi ko alam kung ako. Pag-uusapan natin yan. Oo, pag-uusapan natin yan. Sige, papasok kita dito sa squad car kung saan mainit. Anong meron ka sa bulsa mo? May baril ka ba sa'yo? May mga kutsilyo ka ba o anumang bagay na ganun? Wala, sige. Sandali lang, saglit lang. May telepono siya dito, kukunin ko. Yung ba ang teleponong ito? May iba ka pa bang laman sa bulsa mo? Hindi ko alam kung live ito. Di mo alam kung naka-on ito. O pwede ko itong i-charge. Kakagamit lang natin ito. Meron pa naman, sige.
Ginawa mo rin yung jacket, di ba? Sige, pasok na tayo sa mainit at komportableng lugar, tapos lilipat ka sa mainit na sasakyan ng pulis. Ayos? Makikita sa dashcam video na tinanong ulit ng suspect kung bakit siya inaaresto habang papunta sa istasyon ng pulis. Pwede mo bang sabihin kung ano ito? Nako pare, wala talaga akong alam sa nangyayari o tungkol sa akin. Sige. Okay. Sige pare, papasok na tayo dito sa booking room. Ngayon, dito natapos ang police footage pero mahaba pa ang gabi. Sinimulan namin ang unang interview namin na hindi naman naging masyadong kapaki-pakinabang maliban sa sinabi niyang nandoon siya at pagkatapos sa ikalawang interview. Malinaw na nagbigay siya ng pahayag na nagdawit sa kanya sa krimen. Sa pangalawang interview ng pulisya kay akusado, inamin niyang pinatay niya si Eliza Morales at sinaksak ng 10 beses na ayon sa ulat ay mas mababa ng 60 beses kaysa sa autopsy records. Kung bakit naganap ang alitan sa simula. Ayon sa ulat, sinabi niya sa investigador na inis siya sa kondisyon ng truck na binili, kaya doon niya ibinuhos ang galit sa biktima. Ayon sa pulisya, inamin ng akusado sa mga detective na siya ang nagsimula ng sunog sa apartment sa pamamagitan ng pagtambak ng gamit sa kalan at paggamit ng chemical at sanitizer para mapabilis ang apoy. Iniulat na inamin ng akusado na kinuha niya ang telepono ni Eliza, binali ito sa loob ng sasakyan at itinapon sa bintana ng kotse. Tungkol naman sa umano'y ginamit na sandata sa pagpatay, iniulat na sinabi ng akusado sa mga detective na itinapon niya ang kutsilyong ginamit sa pag-atake malapit sa isa pang kalsada sa bayan. Ayon sa ulat, lumitaw sa panayam na pumunta ang akusado sa hardware store para palitan ang jacket niya. Alisin ang damit na may dugo at gumamit ng panlinis para tanggalin ang dugo sa katawan. Sumama rin umano ang akusado sa mga detective sa pagkuha ng ebidensya at ito ang kanilang natagpuan. Kasunod nito, isinagawa ang isang search warrant sa address ng Spruce Lane at natagpuan ito sa proseso ng pagsasagawa ng search warrant. May mga bota na pinaniniwala ang suot ng akusado noong panahon ng krimen at napansin ng pulisya na may tila dugo sa mga botang iyon. May natuklasan ding dagdag na damit sa tirahang iyon. Ang paunang resulta ng investigation sa sunog ay may dalawang pinagmulan. Una ay ang kalan sa kusina at ang pangalawa ay ang pintuan sa harap. Ang sunog ay kasalukuyang tinuturing na sinadyang pagsunog at nagsimula sa mga karaniwang nasusunog na materyales. Ipinagpatuloy ng pulisya ang kanilang investigation na nagdala sa kanila sa ika-63 at Main na isang Ace Hardware Store at sa basurahan. Sa lugar na iyon, natagpuan ng pulisya ang karagdagang mga damit na suot ng akusado nung naganap ang krimen. Bukod pa rito, natagpuan nila ang lanyard sa trabaho ni Eliza at mga work identification mula sa Lurie Children's Hospital kung saan nagtatrabaho si Eliza, pati na rin ang debit card ng asawa ni Eliza. May mga guwantes na tila may dugo na natagpuan, pati na rin ang mga piraso ng telepono ni Eliza. Nagpatupad din ng search warrant ang mga pulis sa nasabing truck at natagpuan ang tila dugo sa pinto ng driver at sa manibela. Tulad ng nabanggit ko sa simula ng kwentong ito, ang akusado rito ay nahaharap sa napakabibigat na mga kaso. Nakakabahalang kaso gaya ng first-degree murder, pagpatay sa hindi pa isinisilang na bata, armadong pagnanakaw, matinding panununog, at kalupitan sa hayop. Lumabas siya sa korte matapos ang 5 araw at tinanggihan ng hukom ang kanyang piyansa. Kinahapunan, agad dinala sa ospital ang akusado sa kritikal na kondisyon dahil sa mga sugat na mukhang siya mismo ang gumawa. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik siya sa kulungan. Batay sa talaan ng korte, inilipat ang arraignment niya sa Marso 3 kung saan magpe-plea siya ng guilty o not guilty. Patuloy naming babantayan ang mga bagong kaganapan sa kasong ito habang umuusad ang proseso. Gusto ko ring tiyakin na nakatuon tayo kay Eliza Morales. 3 po nakilala rin bilang Nikki, pati ang kanyang hindi pa isinisilang na sanggol. Nabanggit ko na may GoFundMe campaign ang pamilya niya at sa 3 linggo, halos $160,000 na ang nalikom. Pero siyempre walang kapalit sa nawalang buhay, lalo na sa 2 buhay,
At ang naging buhay ni Eliza ay nakaantig sa marami. Mula noong huli naming tinalakay ito, may lumabas ng obituary. Narito ang ilang sinabi ng kanyang pamilya at bahagi ng kanilang pahayag. Ang sigla ni Nikki sa buhay ay dama ng lahat ng nakakakilala sa kanya mula pa nung siya ay ipinanganak. Ang kanyang pagiging mapagbigay at mabait ay patuloy na makikita sa kanyang malaking pamilya at napakaraming kaibigan. Si Nikki ay masigla, masigasig at matapang na siguradong mamimiss ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sa karangalan at pribilehiyo na magkaroon ng kanilang magagandang kaluluwa sa aming mga buhay. Naway mapayapa siya magpakailanman. Yan na po ang kabuuan ng kaso na inilahad ng batas at krimen. Mag-subscribe po kayo sa amin sa YouTube at Spotify at ngayon ay mapapanood nyo na rin ang mga episode ng On the Case sa Peacock. Ako si Chris Stewart, magkita tayo sa susunod.